67 araw bago ang eleksyon, hinigpitan na ng pulisya ang pagbabantay sa mga lokal na kandidatong posibleng ponduhan daw ng mga sindikatong sangkot sa iligal na droga. Makibalita tayo kay Randy Gurion ng GMA Cebu. Habang nalalapit ang pagsisimula ng kampanya para sa mga lokal na kandidato, naghigpit sa pagmomonitor ang Philippine National Police Region 7 sa mga politiko na posibleng umanong sangkot sa tinatawag na narco-politics. Ganito ang tawag ng PNP sa mga politikong pinupondohan ng mga sindikatong sangkot sa narcotic o drug trade. Kapag daw suportado ng mga ganitong grupo ang isang kandidato, tiyak ang kanyang panalo. Pero kapalit ito ang proteksyon ng mga grupong sangkot sa iligal na gawain. Ayon sa direktor ng PNP Region 7, sa ngayon wala pa silang natatanggap na reklamong may kinalaman sa narco-politics, pero pinaigting na raw nila ang pagbabantay sa tulong ng Philippine Drug Enforcement Agency. Iminungkahi rin ng PNP sa Regional Peace and Order Council na bumuo ng Regional Anti-Illegal Drugs Action Group. We all know drugs is not it's everybody's problem. So in that task group, there will be a multi-sectoral approach. So lahat ng stakeholders nandyan. Patuloy naman ang COMELEC sa pagsasagawa ng training sa mga siwa sa eleksyon sa Mayo. Sa Cebu City, dumating na ang 160 precinct count optical scan o PICOS machines. Gagamitin ang mga ito sa training ng mga miyembro ng Board of Election Inspectors. Ang focus sa training is general instructions para sa final testing and sealing day and also para sa conduct sa voting and transmission of results on election day. Randy Gurion, Nagbabalita, Pilipinas.